Good evening po sa ating lahat. Narito na naman sa Len para sa ating F260 first day na ating sharing ng devotion video. And thanks God because tayo po ay nakapagsimba. And thank you sa Hills of Glory na ating nakasama at mga naka-fellowship. And have a safe flight to Sis Dali and sa kanyang baby dahil medyo mahirap yung kanyang pagbubuntis or pregnancy dahil nag-i-spotting siya. So the boss finally decided na umuwi muna siya ng Pilipinas and mag-rest doon until siya ay makapanganak. Maybe it will take her mga 1 year bago bumalik ulit dito sa Hong Kong. But ayun, thanks God na ang kanyang mga boss ay talagang naintindihan yung kanyang situation. And ayan, nakabanding din natin ang ating mga ka-churchmate wala sa nag-aalaga din sa atin dito sa ating lugar, di ba? And thank you Lord dahil in everything ay napoprovide ang lahat ng mga pangangailangan. And also, ayan, may God's comforting be upon to Sis Kumaring Joy and the family of Bro Lek and our Bro Stanley dahil sa pag-pass away or pag-graduate into glory, ayan, promoted into glory in the kingdom of God ng kanyang beloved Bishop Father, ayan, na sumakabilang buhay na noong August 7. Ayan, sabi nga, in every season in our life, there is a time for everything. So, dahil mission accomplished na ang father ni Bro Lek ay ayan, graduate na upang makasama na ng ating Panginoon sa kanyang kaharian sa heaven. And nalalapit na rin po ang first periodical exam or first quarter exam ng ating mga anak. And kahit maraming mga pressure, stress na masasabi dahil sa mga defense, sa mga project, at mga activity, ayan. But thanks God for the divine wisdom na ipinagkakalob sa ating mga anak. And we know na ma-overcome nila at mapagtatagumpayan nila ang mga exam nila victoriously because of the Lord. So, tayo po ay dumako sa ating opening prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw, hininga, buhay at kalakasan na ipinagkakalob mo sa aming Panginoon. Salamat po Panginoon sa pag-provide, pag-protect Panginoon, sa salvation Panginoon, at sa comfort Panginoon na kinakailangan namin, ng aming mga pamilya Panginoon, at ng bawat isa sa amin Panginoon. Tunay nga Panginoon, ako, hindi kami maaring sumandig sa sarili naming kalakasan Panginoon, but by the strength that is coming from you and from your Son Jesus Christ Panginoon. At ngayon, dadako po kami sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita Panginoon. Dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan Panginoon, at ang divine wisdom Panginoon na nagmumula sa inyo upang hindi lamang namin maipaliwanag ang mga salitang ito na aming mababasa Panginoon, bagkus Panginoon ay ito ay maging dahilan Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan din at mabuksan ang spiritual mind, spiritual heart ng bawat tao makakapakinig, makakapanood o makakabasa ng mga video na ito Panginoon. Tunay nga Panginoon na kayo ang may kakayahang kumilos Panginoon upang kahit ang may pinakamatigas na puso ay kayang-kaya kayong tanggapin at papasukin sa kanilang buhay Panginoon. Salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus dahil sa kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan Panginoon, ay wala kaming maaaring ipamalitan na good news or salvation sa bawat isa Panginoon. Ngayon din po, salamat sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin upang ang aming magagawa ay tanging para lamang sa kapurihan ninyo Panginoon. At dalangin namin Panginoon na ang bawat mga panalangin ng bawat isa Panginoon ay alam namin dinamit na ninyo Panginoon. Gamitin niyo lamang po instrumento ang inyong lingkod Panginoon upang huwag magyabang Panginoon, but be humble before your throne Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay Panginoon. This we pray by Jesus Christ. Amen. Ayan. Narito po tayo sa Lucas 22:68. Ayan. Sabi dito, kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Yun daw yung sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Message, ito naman ang isa pang balik na sinabi ng Panginoong Yesus na kung tatanungin daw ba niya ang mga ito kung naniniwala ang mga ito na siya ang Kristo, ay di naman daw sasagot ang mga ito.
Application, dahil kayang basahin ng Panginoon ang nilalaman ng puso at isip ng isang tao, alam niyang hindi naniniwala at hindi sasagot ang mga nagtatanong sa Kanya. Kahit sa panahon natin ngayon, sa mga hukuman, kahit nagsasabi ka ng totoo pero ayaw paniwalaan ng hukom, baliwala din ang mga sasabihin mo. Yun din ang naranasan ng Panginoon sa sitwasyong ito. Sagutin o sabihin man niya ang katotohanan ng siyang Kristo ay hindi siya paniniwalaan, bagkus ay hatulan pa siya. Masasakdal siya sa pagsasabi ng totoo dahil para sa mga may kapangyarihan na hatulan siya ay inaangkin ni Jesus na siya ay kapantay ng Diyos. At dahil mahigpit na sa umiiral na batas ang mga nasa katungkulan noon, paparusahan nila si Jesus para di sila maalis sa pwesto. Ganyan din ang sistema ng mga bansa o lugar na may korupsyon. Ayan. So, pwede ng pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, 'di ba? So, yun na nga. 'Di ba usually kapag mga nasa court trial, yung mga attorney, may mga judge at mga witness or yung mga gustong manood ng paglilitis, 'di ba? Or ng trial sa mga court or Supreme Court man yan or kahit yung mga provincial court lang is 'di ba mapapansin natin or makikita natin ang mga witness or taong manunumpa kahit yung nasasakdal or yung suspect man or anything ay kailangan bago sila magsalita ay hahawak muna yung isang kamay nila sa Bible at yung isang kamay nila ay hahawak sa kanilang dibdib na they will be saying na ang kanilang sasabihin ay nothing but the truth, diba? And dito makikita natin na syempre hindi pa uso sa kanila nung panahong iyon ang Bible. Ang uso pa lamang sa kanila nung panahon na yun ay ang Torah, which is ang nasa Torah na yun ay Genesis, Deuteronomy, Exodus, and yun. Basta 5 books yun na tinatawag na kasulatan nila noon during that time. At yun ay puro mga batas na kung ang umiiral noon ay law na pag-abide sa ating Panginoon and yung hindi mo mga dapat gawin sa iyong kapwa, diba? And yun na nga, tinanong nga siya, diba? Or tinanong siya ng mga kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo or parang kumbaga nasa trial court ng ating Panginoon na kung ang sinasabi niya ba ay siya ang Kristo. Which is yun na nga, ating Panginoon, alam naman natin, He is the way, the truth, and the life. So, ang sinasabi niya talaga ay truth or katotohanan. So, balit, yun nga lang, yung mga nagsasakdala sa kanya ay sarado ang mga isipan na tanggapin kung totoo ba o may katotohanan ng kanyang sinasabi. Although para sa ating Panginoon, yun talaga ang tunay at katotohanan, di ba? Yun nga, parang kagaya din kapag tayo ay nag-evangelize o nag-share tayo ng gospel, there are people na maaaring hindi maniwala sa ating sinasabi at papulaanan na maaaring kalokohan lang o hindi totoo ang ating sinasabi dahil wala naman silang either nakikita, di ba? Hindi nila nakikita ang ating Panginoong Yesus. Pero para sa atin na mga naging witness or nakasaksi at napatunayan sa ating sarili na tunay na kumikilos at gumagawa ang Diyos sa ating buhay ay hindi tayo napapagod na sabihin at ibahagi sa ating kapwa ang katotohanan dahil alam natin na yun yung maaaring maging possible way para makilala nila at tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. May sa mga trial court, kapag napatunayan na ikaw ay may sala o may kasalanan o ikaw talaga ay guilty sa verdict or sa akusasyon sa iyo ay maaari kang makulong or maparusahan ng kamatayan or habang buhay na pagkakakulong, di ba? Pero sa ating Panginoong Yesus, alam naman natin na ang magiging parusa or punishment sa Kanya ay ang mamatay sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan. Pero sabi niya, the ways of the Lord is not like ours, di ba? Hindi natin alam yung flow ng isip ng ating Panginoon na
kailangan talaga na mangyari at maganap sa ating Panginoong Yesus yun. Dahil kung hindi mangyayari at magaganap sa ating Panginoong Jesus yun, ay there is no salvation, there is no resurrection na ating isinasapit at laging inaalala tuwing Holy Week or mahal na araw, di ba? Na kung saan inaalala natin ang kamatayan at muling pagkabuhay na ating Panginoong Yesus, at kung hindi dahil sa nangyaring yun, we are not saved from all our sins, di ba? Kahit yung mga taong nagsakdal, nagparusa, nagpahirap sa ating Panginoon ay covered at kasama din sa mga pinatawad ng ating Panginoon. Ngunit mas mararamdaman lang natin ang tunay na essence ng salvation once we truly accepted the Lord Jesus Christ into our life at isinasabuhay natin yung ating mga natututunan and kung ano yung mga traits na iniwan ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, ang sabi niya, Great Commission, bago siya muling umakyat na sa langit at makasama na ating Panginoong Diyos Ama sa kanyang kaharian, ay go therefore, and ang Great Commission, go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe what I have, kung ano yung ginawang example ng ating Panginoon, and lo, I am with you to the end of the age. Ayan. So, kahit anong edad natin, kahit lisanin na natin ang mundong ito, alam natin na kasama pa rin natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi, Emmanuel, God is with us. Ayan. Hindi mo man nararamdaman or hindi mo man obvious para sa iyo, pero alam mo sa sarili mo na tunay at tapat ang Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga sinabi na tunay na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya sa anuman na mga pagdaanan natin, na mga trials and persecution at mga problems dito sa mundo, alam natin na mapagtatagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos dahil hindi niya iniwan at hindi niya pinabayaan ang ating Panginoong Yesus hanggang hindi na fulfill ang kanyang mission kung bakit siya naipadala na ating Diyos Ama dito sa mundo. At yun ay para iligtas ang lahat ng katulad natin ng mga makasalanan. And that in response ay ating tanggapin na ating Panginoong Jesus sa ating buhay at isabuhay ang ating mga natututunan at hikayatin din ang ating kapwa na kilalanin at tanggapin ang ating Panginoong Jesus sa kanilang buhay nang sa ngayon ay tunay na maramdaman nila ang salvation na ginawa ng ating Panginoong Yesus na kanyang finished work sa cross para sa atin. So, nawa po may natutunan kayo sa ating maigsing share ng devotion video ngayon, and kailangan na rin po magpahinga ng inyong lingkod dahil it's a long day din na ating ginawa for today. And so, let us pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasamatan ka po namin sa mayamang mga salita na aming natutunan ngayon. Tunay nga, Panginoon, na you are the way, the truth, and the life, Panginoon, and no one comes through the Father except through you, Panginoon. And we know, Lord God, that because we are a believer, we are saved by grace, Panginoon, and by your mercy, Panginoon. We are thankful, Panginoon, na maaari namin itong maibahagi o mai-share sa lahat ng mga taong makakasalamuha namin, Panginoon. And we know, Lord God, na lagi namin kayong kasama sa bawat journey ng aming buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga may problema financially, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o kung dinayaman ng mga kahit sino, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who can restore all that have lost, Panginoon, all na mga sinira, Panginoon, ng mga korupsyon or ng mga tao, Panginoon, na selfish, Panginoon, na nais, Panginoon, na sirain ang inyong mga lingkod, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi nyo pababayaan ang mga tunay na nagmamahal at nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Ibabalik niyo po ito sa ang kanilang mga nawala, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. And hundredfolds of blessings is awaiting for every one of us, Panginoon. And we also pray, Lord God, for the healing, Panginoon, of all those who are sick, Panginoon,
na physical, emotional, spiritual, Panginoon, na healing, Panginoon, ay mararanasan ng bawat isa, Panginoon, because we know that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. And Panginoon, gayon din po matanggap, Panginoon, ng mga mahal sa buhay, Panginoon, na kung lilisanin na ng kanilang mga minamahal, Panginoon, o mga kakilala ang mundong ito, Panginoon, they are safe, Panginoon, because they will be in your kingdom with you, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa mas marami pang mga soul, Panginoon, na masave, Panginoon, at tanggapin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, sapagkat walang ibang daan patungo sa inyo, kundi tanging sa pamamagitan lamang ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. Ngayon din po, Lord God, we pray for all the pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, prophets, teachers, workers, Panginoon, at kahit sa mga ordinaryong members, students, Panginoon, na nag-aaral, Panginoon, at nagsusumikap, Panginoon, na mas ma-deeper pa ang knowledge and wisdom, Panginoon, upon teaching and learning your gospel, Panginoon, upang makapag-disciple, Panginoon, at magawa ang Great Commission, Panginoon, sa buong mundo na ito, Panginoon. We know, Lord God, that you will be the one to provide for them, for their family, Panginoon, all that their needs, Panginoon, para maisakatuparan ang expansion ng iyong kingdom dito sa buong mundo, Panginoon, at kahit sa ibang planeta, Panginoon, ay mangyayari at magaganap, Panginoon, sapagkat nothing is impossible to you, Lord God. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga OFW, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo na ginagamit niyo, Panginoon, upang sa bawat lugar, Panginoon, na pinupuntahan nila ay maaaring sila ay doon tumanggap sa inyo, Panginoon, doon kumilala sa inyo, Panginoon, at always be on fire, Panginoon, in serving and loving you, Panginoon, and loving other people, nang sa gayon, Panginoon, ay mahikayat sila into your kingdom, Panginoon. Tunay na, Panginoon, na hindi masasayang our labor in you, Panginoon, will never be in vain, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na tunay na buhay at kumikilos sa aming buhay, Panginoon. I also pray, Lord God, and thank you, Lord God, para sa bansa ito na Hong Kong, Panginoon, sa aming mga amo, Panginoon, na nagiging dahilan upang makapag-provide kami para sa aming pamilya, Panginoon. We pray, Lord God, for the economic growth, Panginoon, at mas marami pa ang mara-raise ng mga churches, Panginoon, mga believers of you, Lord God, sapagkat walang ibang makakagapi sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sapagkat kayo ang all-powerful, you are the omnipotent, omnipresent, Panginoon, na God of all the nation, God of all the world, Panginoon, and God of the whole creation na ginawa ninyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansang ang Pilipinas, Panginoon, Philippines, Panginoon, na mula sa pinakamataas na nanunungkulan, Panginoon, sa aming presidente hanggang sa pinakamababang mga barangay captain at barangay tanod, Panginoon, that there will be peace, unity, love, concern, forgiveness, Panginoon, at matitigil na, Panginoon, ng corruption, Panginoon, bagkus, Panginoon, they will do everything, Panginoon, upang mapabuti at magkaroon ng economic growth, Panginoon, at mag-boost ang economic, Panginoon, at uunlad, Panginoon, ang aming bansa. That is our declaration, Panginoon, sapagkat alam po namin na ang Pilipinas, Panginoon, ay pinili niyo, Panginoon. Ito ay piling-pili, ito ay pinong-pino, Panginoon. Kaya kaming mga Pilipino ay sobrang special din sa inyo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ay dahil idinideklara namin that we are the Christian nation, Panginoon, mangyayari at magaganap, Panginoon, na mas lalo pang lalawig at dadami, Panginoon, ang mga taong nananalig at sumasampalataya sa inyo dahil sa mga taong Pilipino, Panginoon, na ginagamit nyo sa iba't ibang panig ng mundo upang maabot ang lahat ng mga bansa at maibahagi ang inyong gospel at good news, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Israel, dahil sabi niyo sa inyong salita, pagpapalain niyo pang lalo, Panginoon, ang nagbe-bless sa inyong chosen nation na Israel, Panginoon, at maraming mga Hudyo, Panginoon, ang mananalig at sasampalataya sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, for the whole world, Panginoon, mga secret prayer and petition ng bawat isa, Panginoon, ay kayo po ang nakakakita at nakakabasa, Panginoon. Wala po kaming maaring itago sa inyo, Panginoon, kaya't alam namin bago pa man namin hilingin at isipin, Panginoon, ay ito'y inyong sinagot nyo na sa iba't ibang pamamaraan, Panginoon. And may will be
willing to wait, Panginoon, kung ang inyong sagot ay kailangan naming maghintay hanggang sa katuparan ng inyong mga pangako para sa amin at sa aming buhay. Lord God, we know that you will make us victorious in this life. You will make us successful, Panginoon, in all the aspects of our life, Panginoon. At hindi nyo hayaan, Panginoon, ang inyong mga salita ay magkabula, Panginoon, bagkus you will fulfill, Panginoon, kung ano ang inyong mga pinangako at ang inyong mga great plan para sa amin, Panginoon. Just like a loving Father, Panginoon, that always wants the best for us, Panginoon. We know, Lord God, na hinahangad niyo po, Panginoon, ang kaligtasan, ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawaran, Panginoon, at lalong higit ang pagtaas at paglilingkod sa inyo, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We honor you, we glorify you, Panginoon. Ano pa man ang mga nakalimutan naming idagdag sa mga panalangin ito, Panginoon, alam namin kayo na po ang siyang bahalang magdagdag, Panginoon. Basta kami sa bawat araw ng aming buhay patuloy na magpapasalamat sa inyo, Panginoon, pupurihin at dadakalain ka. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good day pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.